Balikan natin yung pagsasabi ni Senator Pampilo Lacson na hindi siya bakla nung ang kaaway niya ay babae. Okay? Pero bago pala yan, may gusto muna akong ipakita sa inyo. Tignan nyo to. Wow! Paldo! May nanalo daw ng 658 Lotto, Ultra Lotto. 10 daw sila. 76.3 million lang naman. Sunod, meron ding nanalo sa Super Lotto, jackpot ulit. 40 million pesos. Isa lang daw. Tapos eto pa. Sa 642 Lotto, merong nanalo ng 10 million pesos. Wow, paldo! Sabay-sabay, milyonaryo. Ano na kaya? Naghahabol na sila ng pondo? O, nagtatanong lang ako ha. At meron pa akong tanong. Ano na kaya ang nangyari kay Senator Rapi Tulfo? Di ba siya ang nagpaimbestiga sa anomalya dito sa Lotto? Totoo kaya yung sinasabi ni Maharlika na itong si Rapi Tulfo ay natapalan ng 1 bilyon? Kaya tignan nyo ngayon, tahimik na siya pagdating sa Lotto. Samantalang noon, magha-hire pa daw siya ng private investigators at kung ano-ano pa para lang daw masolve itong kalokohan na nangyayari sa loob ng Lotto. O anong nangyari doon, Senator Rapi? Nga wala na. Follow up naman dyan. May nanalo, 3 sunod-sunod. Hindi sabay-sabay. May 5. Almost 80 million yan, no? Plus 40, plus 10. Paldo na naman. Ha, milyonaryo. Paldo na naman. Nako. O, balikan natin kung paano sabihin ni Senator Pampilo Lacson na hindi siya bakla kung kaaway niya ay babae. Mamaya, anyway, may opening statement. Okay, sir. Pwede? Go ahead, sir. Sige, okay. Magsabunutan daw kami. Bah, umpisa pa lang magsabunutan na, bakla. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults, Wow. and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko, Gagi, baklang-bakla yung mga argumento, no? or she was insinuating na bakla ako. Ay. Insinuating na bakla? Kaya siya naghamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. No? Una, hindi po piluka ang aking buhok. Grabe. Oras ng ano yan ha? Taong bayan yan ha? Yan ang mga sinasabi mo ha? Oh, Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. wow. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Anong connect? Anong napatunayan mo ngayon? Hindi ka bakla. Dahil hindi piluka ang buhok mo. Your teeth are all mine. Hindi peke ang mukha mo, ganon. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Hindi daw siya bakla. Tapang-tapang niya dito, di ba? Napakatapang ni Senator Pampilo Lacson pag babae ang kaaway niya. Balikan, ito ay January 14 yan ha. Balikan natin itong 1 month ago to eh. Kailan to? March 10. Nag-privilege speech na naman siya. Pan-debunk daw sa mga aligasyon ni Senator Marcoleta sa kanya na meron siyang kinikilingan, meron hindi talaga, wala siya talagang gustong mapanagot, may cover up, debunking daw. Pero ang nangyari dito, ikukwento ko na lang sa inyo, ang nangyari dito, puro atake lang kay Senator Marcoleta. Wala siyang dinebunk. Pero gusto kong mapanood natin kung paano siya mag-deliver ng privilege speech. Apakatapang niya dito ha. Play. Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished Majority Leader, thank you for allowing me to have the floor on a matter of personal and collective privilege. Okay. Much as I would like to abide by the elders'
what my elders had taught Blah, me, blah, blah. that, and I quote, silence is the best response to nonsense. Kaya pala. Kaya pala kanina. Ano? Nalunok mo itlog mo. Titingnan natin yun mamaya. I'm constrained to take the floor to set the record straight and correct the prevarications spewed on this very floor by one of our colleagues, namely Senator Rodante Marcoleta. Wow, pinapangalanan pa dito Tabang-tapang While in his two recent privilege speeches, he mostly referred to this representation as the BRC chairman. In my manifestation today, I will refer to him by his name. Like on many past occasions, Kahit naman hindi refer yung pangalan kasi ikaw naman talaga yung chair. I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, Wow, personal na ngayon. Para sa'yo, personal yon. Personal yon. Kino-call out ka na mag-imbestiga ka na. Ituloy mo na investigasyon. Personal yon. Wow I must shut the whole political circus down. Wow, tapang. I must shut the political circus down. Napakatapang. Firmly, completely, and without ambiguity. Wow. Ngayon, tapang no. Dito, tapang. Pinangalanan pa, Senator Marcoleta dyan. Dito naman sa kapihan. Tapang, hindi daw siya bakla. Babae ang kalaban niya. Ngayon, nagharap sila. Matapos, mag-privilege speech na naman patungkol sa blood control. Ito ang nangyari. Napapakamot si Tito Totasen. Totasen, ba't napapakamot ka? Kasi alam mong si Marcoleta tatayo na. We recognize our distinguished colleague from Tarlac. Senator Dante Marcoleta is recognized. Senator Marcoleta is recognized. Wow, wala na yung gentleman from Tarlac. Wala. Recognize. Parang anti-clear din. Handa na po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Ganyan, parang masama na yung loob nila. Masama na ang timpla. Thank you, Mr. President. Mr. President, Pogi. may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Ngayon, mag-i-interpolate daw. Nasa harap mo na Harap-harapan Kanina, tapang-tapang mo pagbabae kang kaaway mo Doon sa privilege speech mo na binibanatan mo si Senator Marcoleta na wala doon, tapang-tapang mo din Ngayon, nakaharap mo na. Anong gagawin mo? Iko-question ka na daw. Harap-harapang konfrontasyon, Oh. Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Nga. Lunok itlog. Sambayag. Kaharap mo na Bakit meron ka pang mga kondisyones? Nag-privilege speech ka Gusto kang interpolate Gusto kang tanungin Asan ka? Bakit ka tumatalikod? Bakit nilunok mo balls mo? Senator, anyari? Akala ko ba hindi ka bakla? Hindi ka bakla kapag kasi babae ang kaaway mo. Ganon. Matapang ka kung wala dyan yung kaaway mo. Ngayon, nandyan, harap-harapan, tumalikod. Ano ba yan? Tapang-tapangan ba yarn? Tagtatanong lang naman. Police yarn? Naging chief of police yan. Debate lang yan. Ma-atras yarn. Magtatago yarn. Mr. President, that is very highly unusual. Very highly unusual. Totoo naman. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority
of its members before he can yield. To the rescue, tutasin. May, Interpellation. yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, Hindi naman yun yung problema. Yes, karapatan nila kung tatanggap sila ng mga tanong, kung sasailalim sila sa interpellation. The point is that nandyan na siya eh. It's the chance na, it's the best chance na magkaharap na sila sa plenary. Hindi patutsadahan sa privilege speech, hindi patutsadahan sa mga interview, hindi patutsadahan sa mga show sa Net25 naman itong si Senator Marcoleta. Nandiyan na, harap-harapan na. Pag nakaharap pala, atras-atras na. Gagamitin na yung karapatan na hindi sumagot, ganon. Ay, hindi yun yung issue. Tutasin. Naku, ipagtatanggol mo pa eh. in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, highly unusual. Hindi naman hindi laging nangyayari. Lalo pat, may hidwaan niyang dalawa. Tumayo itong si Senator Marcoleta para harap-harapang kastiguhin na. Harap-harapang tanungin na. Pero anong ginawa? Bahag buntot. Nasaan yung bayag? Wala na. Ganon. Grabe naman yan. Tapang-tapang mo sa mga interview, tapang-tapang mo sa press con, tapang-tapang sa privilege speech. Asan na yung tapang na yan? Nalusaw ng isang Senator Marcoleta. Yes, And Mr. it is President, her- but it is her prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. Wala eh. Nag-deliver na nga siya ng privilege speech eh. Napirmahan na nga eh. Okay na nga eh. Ano pa bang gusto niya? May babaguhin pa ba siya? Ganon. Napirmado na. Nakapag-report na nga siya. Kaya nga partial report na eh. Nakapag-report na nga. Ang tatanungin lang naman yung nandyan sa mga reports. Hindi kayang sagutin. Hindi kayang sikmurahin ni Senator Pampilo Lacson ang pagsampal ni Senator Marcoleta ng harap-harapan sa live TV. Alam niyang mapapahiya siya. Alam niyang wala yang maisasagot. Alam niyang mahihirapan niya siya. Kaya, wag na lang. Hindi ako bakla. Kakakalakakla. Sabi mo, hindi ka bakla. Harap-harapan, no? Lalaki sa lalaki, senador sa senador, oh. Ba't tumalikod? Uwe. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that Correct. his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Correct. Si Senator Miriam Defensor Santiago, ayaw lang talaga niya. Walang pre-condition. Ang daming kondisyon ni Ping Lacson. Doon sa 18 Marines, sabi niya, ayusin mo na nila yung affidavit nila bago ko sila patawag kasi ayoko maging circus ang Senado. Ayoko magkalabo-labo kasi exaggerated daw. Ano ba yan? Ayaw niya. Ang dami niyang palusot. 'Di ba? Nung nalaman na nahuli si Saldico. Nahuli si Saldico. Nakadyan na siya sa mga interview sa mga TV, radyo, kung ano-ano pag nabawi si Saldico, resume tayo. Tapos nag-set pa sila. 'Di ba? Nag-set pa sila ng hearing kung saan si Chavit naman ang magiging resource person nila or witness nila. Kinancel.
sa the same na araw. Ano ba? Halatang halata ka kasi, Senator Lacson. Kung talagang gusto mo, maraming paraan. Kung talagang ayaw mo at may kino-cover up ka, maraming dahilan. Sa magkanong halaga ba? Tumanggap ka ba? Bakit protektado mo yung mga malalaking isda? Napaghahalata ka masyado kasi. Bakit? Ano bang meron? 'Di ba? Tingnan mo, yung mga isinampang kaso ng ombudsman sa mga ilang mga personalidad, sino ang naging batayan nila? Gutesa, 18 Marines. Oh, tapos ngayon dyan ayaw mo? Ayusin mo na yung affidavit? Dapat isa-isa yung mga affidavit, dapat ganito, ganyan, dapat ang dami mong rason. Ang dami-daming rason. Again, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan din ang linya ni Senator Senator Rapi Tulfo. Pero itinigil niya yung pag-iimbestiga sa di umanong anomalya diyan sa loto-loto na yan. Asan na yon? Again, ibabalik ko ulit kay Senator Rapi Tulfo. Kami po ay nananawagan dahil very or highly unusual na naman itong nangyari dito. Uulitin ko lang para mag-sink in sa inyo. Isang araw lang to. Napanalunan lahat ng jackpot sa Ultra Lotto na 76 million, sa Super Lotto na 40.6 million, at sa Lotto na 10 million. Ang galing, di ba? Habol-habol. Wow,